Itong pagsasampa ng kaso ni Bea Alonso ng tatlong charges ng criminal case ng cyber libel. Laban nga rito kina OG Diaz, kay Nanay Christy Fermin at sa mga co-host nila sa kanilang showbiz vlogs na SNN at saka itong sa vlog nga ni OG Diaz. So pinaliwanag nga rin ni Bea o ng kampo ni Bea Alonso na magdedemanda rin siya dun sa isang netizen na binabash at kung ano-ano yung mga pinupukol na balita at intriga sa kanya. So nagugat nga raw ito sa iba't ibang issue, kwento at balita at paninirang puri di umano ng mga nabanggit na respondent tungkol dito kay Bea Alonso sa mga nakalipas na buwan. So may sagot na rito si OG Diaz, meron siyang pinost sa kanyang social media account at sinabi niya na naghuhingi siya ng sorry sa mga kasamahan niya na reporter at press dahil sa mga nagtatanong kung tungkol sa kanyang panig, pero sasagutin daw niya ito sa takdang panahon. Pero ayon sa kanya, hindi siya magpapaka-plastic tulad na naging hirit niya noon sa kanyang mga vlog, ay gusto niyang magkatuluyan pa rin sila sa ending. Ito nga sila Bea. At dito naman katatapos lang ng programa ni Nanay Christy sa 1PH at sa Radyo 5 na Christy for Minute. At doon nga rin naglabas ng reaksyon at pahayag at sentimiento itong si Nanay Christy tungkol nga rito sa kasong isinampa sa kanila ni Bea Alonso. Ayon nga sa batikang showbiz host at columnist, nirerespeto niya yung karapatan ni Bea Alonso na magsampa ng kaso sa kanilang hanay ni OG Diaz. Pero may question siya na matagal niyang tatanungin sa publiko na nung mga nakaraang panahon din daw ba na pinagtanggol niya itong si Bea Alonso, ay mawawala na rin ba na parang bula dahil sa mga ilang pagpuna at ilang balita niya tungkol dito sa aktres. So yun yung mga mga agam-agam at sentimento nga nito ni Nanay Christy Fermin hinggil sa issue na ito ng kasong isinampa na cyber libel laban sa kanila ni OG Diaz at ni Nanay Christy Fermin na isinampa ni Bea Alonso. Lord and Denise? Narinig ko kanina, yun nga nung ikaw pinagtatanggol ko dati, yun ang sinasabi ni Nanay Christy. Pero hindi ko natapos kasi so salamat sa paglilinaw, Von. Pero, okay, bakit nga ba cyber libel? Considering, nagkataon lang naman na may online digital platform yung kay Nanay Christy. Pero, ang main talaga niya, meron siyang column sa dyaryo, at meron siyang radio, lumalabas sa radyo. Hindi pa natatanggap ng panig nila Nanay Christy at nila OG Diaz yung kabuuang detalye ng kaso at patuloy sila makikipag-ugnayan sa kanilang mga abogado. Pero cyber libel kasi yun nga online platform itong inihain na kaso o punto ng kampo ni Bea Alonso. Sinabi niya kasi doon sa mga vlog ng mga nabanggit na respondent. Ito nga yung showbiz vlog ni OG Diaz. Ayan, yung showbiz OG Diaz showbiz updates. At saka itong vlog ni Nanay Christy kasama si Romel Chica at saka itong si yung isa rin nilang co-host na Showbiz Now na. So at yun nga may isa rin siyang sinampang kasama rin sa isinampang niyang kaso yung isang netizen daw na patuloy rin daw siyang binabash sa social media. Yun, Lord and Denise. Palinaw lang, Von, ano ba exactly yung libelous na sinabi nila OG Diaz and Nanay Christy Fermin and Romel? What particular statements ba ang kinokontest, halimbawa? Yan din yung mga tinanong natin dito nga kila Nanay Christy, kila Romel, kasi sila mismo wala pa rin natatanggap na mismong specific statement o yung mismong kopya ng kaso na isinampa sa kanila, kaya hindi pa rin nila madetalye kung ano ba yung mga specific nilang sinabi, ano ba yung mga specific na pinupunto ni Bea Alonso na para sa kanilang kampo may cyber libel case o libelous
di umano. So yan yung mga aabangan natin sa mga susunod na araw. Pero ayon nga sa mga balita, yun nga in general, yung mga paninirang puri at iba't ibang kwento na inilalabas di umano dito sa mga showbiz vlog ni Nanay Christie at OG Diaz. Yun yung pinupunto ng kampo nila Bea Alonzo, Lloyd and Denise. So, wala pang detalye. Inaantay natin yung mga details at meron bang hinihingi, etc., etc. Pero, palagay ko, parang yung diniscuss ni Nanay Christie kanining komunikasyon at ang halaga ng communications. Ang paliwanag ni Nanay Christie, halimbawa, kung sa usapin nung sa Orange and Lemons at yung kay Francine Diaz, kung kinausap lang daw ng maayos yung banda, sigurado namang baka pagbibigyan naman yun since mga lalaki kakausapin, di ba? Mga ganyan, komunikasyon, so baka ito lang ang hinihintay ng dalawang kampo. Sabi nga rin ni Nanay Christie, no, parang sa dinami-rami daw ng panahon at taon na pinagtanggol niya itong si Bea Alonzo, dahil malapit nga rin siya dito kay Bea at sa pamilya niya, naghihintay lang din siya ng pasasalamat. Pero ito nga yung ito nga daw yung nangyari na parang nabaliwala yung mahigit ilang taon na maganda nilang samahan at at ang turingan at pagtatanggol ni Nanay Christie, 'di ba? Dahil natapik lang daw niya itong si Bea Alonzo. At yun nga daw talaga yung patuloy niyang gagawin bilang showbiz host at columnist. Kung mabuti daw yung ginagawa ng artista, pupurihin niya, at kung may nakikita rin naman daw siyang mali o kapuna-puna, pupunahin niya. Lloyd and Denise. Ayun. Not her first rodeo, ika nga. Denise, may mga tanong ka pa kay Tito Bon. Meron tayong gustong pakinggan ngayon, no? Soundbite from Nanay Christie. Wala pa po akong detalyadong maibibigay sa inyo dahil wala pa po kaming hawak na impormasyon. Hindi pa po namin alam kung ano-ano ba ang nilalaban ng kanyang sinumpaang salaysay kung bakit siya nagdemanda ng kasong libelo. Ito po ay karapatan ng kahit sino. Sino man po ay maaaring magsampa ng anumang kaso laban kanino man. Lalo na po sa aming trabaho bilang mga mamamahayag, ang libelo po o cyber libel o cyberbullying na tinatawag nila ay kakambal ng aming propesyon. Ito po ay parang dila at ngipin magkasama, hindi po maaaring paghiwalayin. Pero napakalayo pa po ng tatakbuhin nitong kasong ito. Magpapalitan pa po kami ng aming mga sinumpaang salaysay. Hindi lamang po namin matatanggap ni OG Diaz yung kanyang kampo sa pagsasabi na ang amin daw pong vlogs ay ginagawa para lamang magkaroon ng mataas na views at pagkakitaan si Bea Alonzo. Ang programa po ni OG Diaz, ang kanyang vlog at ang Showbiz Now na maging ito pong Christie per Minute ay dinisenyo hindi lamang po para kay Bea Alonzo. Ito po ay para ibalita ang lahat ng kwento, positibo man o hindi, tungkol sa mga personalidad na tinatawag po nating public figures. At bilang pampublikong figura po sila, ay kami naman po yung nagtatawid ng mga balita tungkol sa kanila. Hindi po namin maaaring puhunanin si Bea Alonzo lamang para kumita ang aming mga vlogs. Mali po yun. Lahat ng mga kwento ay inilalatag po namin at depende na lamang po yan sa pagtanggap ng mga personalidad na aming tinatalakay.